Para nakakahiya naman, very self-serving naman. Malamig ang pagtanggap ni Senator Amy Marcos sa panukala sa Senado na term extension sa ilang opisyal ng gobyerno, kabilang na ang mga senador. Sa inihaing resolusyon ni Senator Robin Padilla, gagawin ng 54 ang mga senador, kung saan 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ang 2 magkasunod na re-election. Habang ang nalalabing 30 ay magiging regional senators na may 4 na taong termino at papayagan ang hanggang 3 magkakasunod na termino. Nakaupo kami, papa-extend kami hanggang forever. Wag na, kakahiya. Para sa presidential sister, matagal nang walang boto ang tiyatsa sa Senado at bagaman marami umanong dapat baguhin sa saligang batas, hindi anya ngayon ang tamang panahon para rito sa dami ng problemang kinahaharap ng bansa. Ako mismo, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, pagdidigante, paninigurado na wala ng Marcos na uupo, may mga ganon na haka-haka. So, manggagaling sa akin na ipagtanggol yung constitution, parang ang labo. Pero ang totoo, hindi talaga napapanahon. Naniniwala rin si Senator Cynthia Villar na mahihirapan si Senator Padilla na isulong ang pag-amyenda sa political provisions ng saligang batas. Medyo mahirap yun sa Senado. I think he will have a hard time, but we'll see. Marami siyang ideas. Tayo, matagal na tayong senador, pamilya namin. You don't do something na ayaw ng tao as a policy. So we will see if the people will accept it. Bagaman pareho lang may magsusulong ng tiyatsa sa Senado at Kamara, naniniwala pa rin si Senator Villar na hindi magiging madali ang muling pagtulak sa panukalang amyenda sa saligang batas. Tingin niya, hindi lang ang economic provisions ang magagalaw kapag muling pinag-aralan ng konstitusyon. Pagbukas mo niyan lahat, tatamaan yan. Siyempre ang Senado, hindi kami sa charter change kasi hindi naman gusto yan ng ating general public. It has been noted in all the research na ayaw nila ng charter change. Basta ayaw ng tao, ayaw ko. Ang masusunod yung ating mga kababayan kung ano gusto nilang mangyari sa ating bayan. Sa ngayon, naka-adjourn na ang sesyon sa 2 kapulungan ng Kongreso at magbabalik sa January 22, 2024. Joreen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.